Sheena! Napahinto ang dalaga sa pagbaba ng hagdan. Nilingon niya ang ama na nasa dining table. Dad, malilate na ako. Later na lang. Sheena! Mariin ang naging pikit ng mga mata ng dalaga nang umalingaw-ngaw ang boses ng ama sa loob ng bahay. Look at this! Bumuntong hininga siya at pumihit. Lumapit at humalik sa pisngi nito bago niya nakita ang grade report na nasa ibabaw ng mesa. You just failed this semester. 4 ang grade mo. Tingin mo makakapasang numero na ito sa kumpanya? Sermon ni Enrico. At least hindi 5, Daddy. Sagot pa ng dalaga. Seryoso siyang tiningala ng ama. You're a graduating student. Kung akala mo na mas madali ang buhay pagkatapos mong mag-aral, nagkakamali ka, Sheena. Tinitigan to ng dalaga. Mas mahirap ang law school, anak. That's why I want you to focus. Dad, I'm doing all I can. Kaso yun lang talagang kinaya ko eh. Katwiran pa niya. Hindi po pwede yung sinasabi mo sa oras na mag-law school ka na. Your dream is to lead the legal counsel of our company. Tapos itong ipapakita mong grade? Napairap siya bago tumayo. I need to go, Dad. Thank you sa sermon na breakfast, ha? Seryosong anya, tumalikod na. Narinig pa niyang pagbuntong hininga ng ama nang dire-diretsyo na siyang lumabas ng bahay. Hindi siya matalino kumpara ng halos kaklase niya sa university. Nagsisikap naman siya pero madali siyang matukso sa pag-gimmick. Kaya ang ending, bagsak siya. Kung hindi man, pasang-awa na talagang ginagapang pa niya. Gusto niyang maging abogado. Totoo yun. Gusto niyang sundan ng yapak ng ina na isa ring abogado. Pero kaya nga siguro pangarap, mahirap abutin. Masyadong mataas na kahit ilang beses siyang magsumikap na tumingkayad. Hindi pa rin niya magawang maabot. Umatras ang ilang estudyante ng St. Augustine University nang dumating ang isang kulay asul na sports car kung saan lulan si Sheena. Malakas ang naging pagsarado niya sa pinto bago sinakbit ang bag. Sheen, my girl! Naroroon ang tumatakbong kaibigan na si Audrey. Maarte silang nagbeso. Coffee muna tayo? Tanong agad nito. Sinulyapan niya ang suot na relo. Girl, mag-chill muna tayo bago sumakit yung ulo natin. Habang nasa lobby ang iniinom ay nahagip ng tingin ni Sheena ang wall clock. Halos maibuga niya yun sa harap ng kaibigan. Nangangatal niyang inabot ang bag kasabay ng pagmura. We're late! Siya ang unang tumakbong palabas. Maingay ang nililikhang tunog ng high heels ng dalawang dalaga sa hallway. Agad na nagpreno si Sheena nang mapatapat sa pinto ng kanilang classroom. Nilinga niya si Audrey nang hindi niya maitulak ang pinto para makapasok. Nakalock! Anya. What are we going to do now? Tanong nito. I remember, may exam nga pala tayo today. Tensyonadong dugtong ni Audrey. Inilapit ni Sheena ang mukha rito. Sana naalala mo yan ng mas maaga bago ka nag-ayang magkape. Paninisi niya. At sana naisip mo rin yan bago ka pumayag, no? Pagbabalik naman ito. Matalim na irap ang ginawa niya sa kaibigan hanggang sa mapatingin siya sa itim na hairpin ni Audrey. Ouch! Sambit nito nang basta na lang niya yung alisin sa buhok ng kaibigan. Nagbaling si Sheena sa doorknob at itinusok yon. Napangiti siya nang maramdaman ang pagluwag ng kandado. Nakangiti niyang nilinga ang kaibigan na impit ng tuwa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakayukong sinilip niya ang ulo. Eksaktong nakatalikod ang may edad nilang propesor. Miss Montero, papaano kang nakapasok sa klase ko? Pasimpleng hinubad ng dalaga ang suot na bag. Inilabas rin ng ballpen at isang papel. Kanina pa po ko rito, Professor. Hindi niyo lang po ako napansin, hindi ba? Siniko pa niya ang kaklaseng lalaki na katabi sa Celia. Kung ganon, nakapag-exam ka ba? Tanong ulit ng babaeng guro. Tapos na po ba? Tanong naman niya. Tomorrow ang announcement naman nakapasa sa exam. Class dismissed.
Pahayag pa nito bago lumabas ng kanilang silid. Ma'am! Ma'am! Habol-habol ni Sheena ang professor. Last na to, ma'am, please. Hindi na po ako malilate. Let us take the exam, please. Pakiusap niya nang huminto ang ginang. Kinakabahan niyang tinitigan ang mga mata nito. Abang na abang sa magiging sagot. I am sorry, Miss Montero. Laglag ang mga balikat ng dalaga. Sa pagkakataon na ito, ay hindi na siya pinagbigyan ng paborito niyang propesor. I've had enough. Panahon na para magseryoso ka. Nasundan na lang niya ng tingin na papalayong guro. Lulunok-lunok siya para hindi pumatak ang mga luha. Sheen! Halos mabangga si Sheena ng kaibigan nang patakbo itong lumabas ng kanilang lecture room. Ano, bibigyan ba tayo ni Prof ng special exam? Inirapan niya ito bago na unang maglakad. Sunod-sunod naman sa kanya si Audrey sa labas ng university. Hindi siya pumayag. Sheen, dumating na ang paghuhukom. Nasundan naman ng pansin ni Sheena ang tinutukoy ng nakatulalang kaibigan. Natanaw niya ang sasakyan ng ama. Dad, I didn't know you were coming. Pinasiglan niya ang kinakabahang boses. Tumingkayad siya para halikan to sa pisngi pero umiwas Enrico. Dad! Your professor called me up. Na-late lang ako ng 1 minuto. Paliwanag niya agad. Sinulya pa ni Enrico ang kaibigan ng dalaga. Hi, titito. Nahihiyang bati nito. I'm done, anak. What do you mean? Natatakot na tanong naman ni Sheena. Tumalikod na ito at nagtungo sa kotse. Napakunot noo siya nang masilayan ng ibinaba nitong mga maleta. Napangiti ang dalaga sa kaba. Bakit dala niya yung luggage ko? I will send you to the province. Saan, Enrico? For vacation ba, Dad? Kinakabahan niyang paglilinaw. No. Mas lalong naguluhan si Sheena. I already called your nanning and you will stay there for good. Pahayag ng ama na talagang ikinalaglag ng mga panga niya. Sandali pang lumipas bago pumasok yun sa isipan ng dalaga. Dad! Hinawakan ni Sheena ang kamay ni Enrico. I love nanning but I can't stay there. Saan niya? I'm sorry, but it's the best thing to do. Muling bumaling si Enrico sa dalaga. Naayos ko na ang school papers mo. Hihintayin ka ni Naning. Doon ka muna hanggang sa makagraduate ka. After that, babalik ka rito sa Maynila to study law. Mahabang plano nito para sa kanya. Dad, this is unfair. Hirit pa niya. This is the only way para makapag-focus ka. Natigilan siya. I work hard to give you the best education, but you take it for granted. Now, let your nanning take care of you. Seryosong sagot ng ama. Go on and make me proud. Niyakap ni Sheena si Enrico. Dahan-dahan ang lakad niya habang hila-hila ang mga maleta patungo sa sports car. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang magiging kaparusahan ng ama. Nang makasakay ay sinulya pa niya ang side mirror. Habang pinagmamasan nito mula roon ay tumulo ang luha niya. Ngayon lang niya napagtantong nasasaktan na pala niya ang kanyang daddy sa mga bagay na hindi niya pinag-iisipan. Isang malalim na hininga ang ginawa ni Sheena bago pinunasan ng mga luha. Matapang niyang itinitig ang mga mata. Diretso sa kalsadang babagtasin niya patungo sa probinsya. I promise, Dad. Pagbubutihin kong pag-aaral at magiging proud kayo sa akin. Pangako niya at nagsimula ng magmaneho. May 5 oras bago niya narating ang Santa Rita na sa itsura ay probinsyang-probinsya. Nang ibaba niya ang bintana ay sinalubong siya ng preskong hangin na imbes na magpasaya sa kanya ay nakapagpadabog ng kanyang mga paa. Nasa probinsya na nga siya. Shinshin! Napangiti si Sheena nang marinig ang matandang boses na iyon. Hating gabi na nang makarating siya rito. Naning! Kaway niya sa may edad na babaeng papalapit.
Malungkot ang naging ngiti niya nang masilayan ng mas umidad na tagapag-alaga. Ganun na rin ang namumuti nitong buhok at nangungulubot na mga balat. Naning ko! Mangiyak-ngiyak siyang yumakap dito. Oh, napagod ka ba? Tanong nito nang humarap. Umiling ang dalaga. Isa sa mga minahal niya sa tagapag-alaga noon pa man ay ang tunay nitong pagmamalasakit sa kanya. Natapos lang ang pag-aalaga nito sa kanya noong nagdalaga na siya at nagkaedad naman na ito. Pero patuloy pa rin ang koneksyon nilang mag-ama sa babaeng malaki ang utang na loob nila. Oh, bakit naning? Lumaki kang napakagandang bata. Puri nito. Naku, naning ha? Biglaan ho ang pagbisita ko rito kaya wala akong nabiling pasalubong. Pasensya na, naning. Doon lang napatingin si Sheena sa bahay. Ang estilo nun ay parang dinadala siya sa lumang panahon. Ayos lang yun. Alika para makapagpahinga ka na, ha? Sumunod siya rito. Parini ka, parini. Narito ang kwarto mo. Siya na mismong nagbitbit ng may kabigatan niyang maleta, paakyat ng lumang hagdan. Dadalhan kita ng hapunan dito, ha? Sambit nito nang buksan ng pinto ng isang kwarto. Okay na ako, naning. Magpapahinga na lang po ako. Good night. Bumeso siya sa tagapag-alaga bago pumasok sa loob. Nang maiwang mag-isa, ay malungkot na inilibot ni Sheena ang paningin. Napaigik siya nang sa pagbagsak ay tumama ang likod niya sa kahoy na kama. Napadapa siya sa sakit habang hawak ang likuran. Marahang nagmulat ang dalaga. Napatili at napabalikwas siya sa higaan nang makitang isang maliit na ibon sa pasimano ng bintana. Get out of my window! Bugaw niya habang nakatayo sa ibabaw ng kama. Pero patuloy lang ang ibon sa paghuni. Akma niyang ibabato ang unan para magbanta. Shin! Naroon ang matanda. Kapapasok lamang ng kwarto niya. Ibaba mo nga yung hawak mo. Abay, ibon lang yan. Walang laban yan sa'yo. Pagbabawal nito. Tweet! Huni ng tagapag-alaga na may nakatagong pagkain sa kamay at lumapit sa bintana. Nag-arko ang mga kilay ni Sheena nang tumuka sa palad ng matanda ang ibon. Alaga ito ng apo ko noong dito pa siya nagkukwarto Paliwanag nito. Marahang napatango ang dalaga at bumaba ng kama. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang naning. Tumanaw siya mula roon. Ano ho iyon? Ilog? Tanong niya habang naniningkit ang mga mata. Oo, iyan ang pinakamalinis na ilog dito. Gusto mo bang maligo? Nananabig agad ang kanyang anyo. Pwede po ba, naning? Abay, oo naman. Thank you. Masayang niyapos ni Sheena ang tagapag-alaga. Matapos ang almusal, ay naglakad ang dalaga patungo sa pakay. May ilang matataas na puno siyang nadaanan matapos lumabas ng bahay. Wow! Mahina niyang bulalas nang makalapit na sa ilog. Tahimik at maraming nagliliparang ibon doon. Muling itinuon ng dalaga ang mata sa tubig. Naghubad siya at iniwan ng damit sa isang tabi. May ilang minuto rin siyang naglangoy-langoy. Nang magtaas ang ulo ay tanaw na tanaw niya ang isang bata na hawak ang damit niya. Bata! Napatingin sa kanyang paslit. Ibaba mo yung damit ko! Pero imbis na sundin ng bata ay tumakbo itong hawak ang damit niya. That kid! Galit niyang hampas sa tubig. Patakbo-takbo ang batang lalaki sa gubat hanggang sa may makabangga ito. O Bruno, bakit ka tumatakbo? Tanong ni Anthony sa paslet. Napakunot-noo siya nang iabot nito sa kanya ang hawak na damit at cellphone bago tumakbo. Oy, Bruno! Sigaw pa ng binata. Lagot ka talaga sa aking bata ka. Titirisin kita! Bulong ni Sheena habang swimsuit lang ang suot at walang sapi na mga paang naglalakad sa kagubatan. Matali-talisod pa siya sa mga ilang mga bato. Bata! Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang makita ang isang lalaking nakapaling ang ulo sa likuran habang hawak ang mga damit niya. Sa pagharap ni Anthony ay sumalimpad ang palad sa pisngi niya.
kasabay ang pagbagsak ng salamin niya sa mga mata. May puwang ang labi ng binata ng hawakan ng pisngi at titigan ng basag na reading glass. "You're a grown-up man, and you're using a child in your modus?" Galit na bulalas ni Sheena sa isang lalaki. Dahan-dahan itong nag-angat ng mukha. Nang magtamang mata nila, ay matapang niya itong tinitigan. "My goodness, hindi ka lang thief! Maniac ka pa!" Patuloy ng dalaga na nakapagpatagpo ng mga kilay ng binata. Pagkatapos ay bumaba ang atensyon sa katawan nitong dalawang maliit na saplot lang ang suot. Napagtanto naman yun ni Sheena kaya tinakpan niya mismo ang sarili bago tumili siya ng husto. Umalingaw-ngaw ang paglipad ng mga ibon sa gubat na nagambala sa kanyang pagsigaw. "Close your eyes! Don't look at me!" Eksahirada niyang dagdag. Pumikit naman ang lalaki. "Just give me back my clothes!" Iminulat ni Anthony ang isang mata. "I said close your eyes! Ano ba?" "Paano kung may aabot sa'yo to?" Katwiran naman niya. Pumikit muli ang binata. Ramdam niyang malakas na paghablot nito sa damit habang bumubulong. "I will not forget this. I'm gonna sue you for stealing my stuff, for maliciously looking at my body, and for using a minor as an accessory to your crime." Doon lang nagmulat si Anthony. Saktong nakasuot na ng damit ang babae. "Sobra naman yung pagbibintang mo. Iniabot lang naman." "Shut up!" Putol sa kanya ng galit na babae. Umatras pa ang mukha niya dahil sa hintuturo nito. "You know what? Ang dapat sa katulad mo, dukutin ang mga mata at itapon sa ilog." Nahagod ng tingin ni Anthony ang babaeng kaharap dahil hindi niya ito kilala at mukhang bago sa kanila. Baka nga ito ang totoong kriminal dahil masyadong karumal-dumal ang balak sa kanya. Gigil na gigil pa rin si Sheena habang tinitipa ang numero ng tagapag-alaga. "Isusumbong kita ha at sisiguraduhin kong tatanda ka sa kulungan." Tumalikod siya rito at itinapat sa tenga ang cellphone. Napailing na lang si Anthony sa kahibangan ng babae. "Naning, please help me. Someone tried to steal my things. May nanghaharas." Sa paglingon ni Sheena ay wala na ang lalaki. Naibaba niya ang cellphone at lumingalinga kung saan. "He's gone, Naning." Ilang segundo lang ay nagmamadaling palapit sa kanyang tagapag-alaga. "Ano bang nangyari, iha?" Puno ng pag-alala ang matanda ng hawakan ng magkabilang braso niya. "Nakatakas ho yung lalaki, Naning eh." "Lalaki? Ano bang itsura niya, ha?" "Wala namang ibang nakakapasok sa ilog na ito. Walang masamang tao ang magnanakaw at babastusin ka." Mahaba at gulong-gulong pahayag ng matanda. "Naning, meron. Tumakas lang po siya." Paninindigan ng dalaga. Shin-shin! Shin-shin!" Kumamot lang ang dalaga na sarap pa sa pagtulog. Marahang hinila ng matanda ang kumot ng dalaga. "Naning, ang aga pa." Sagot nito at idinukdok ang mukha sa unan. Mahuhuli ka na sa klase mo." Itinaas na Sheena ng bahagi ang mukha. "Klase? May klase na ho agad ako?" Nilinga niya ang tagapag-alaga. "Oo, inasikaso ko na ang mga papel mo sa eskwelahang malapit dito. 7:00 magsisimula ang klase mo." Pahayag nito. Bumalikwas siya. Nagmamadaling kinuha ang cellphone at nakita ang oras. "Hala, kumilos ka na. Bilisan mo." Anya ng matanda. Hindi niya alam kung saan ipipihit ang katawan habang gulo-gulo pa ang buhok. "Naning, towel please. Maliligo na ako." Natatarantang saad ni Sheena habang hindi maisuot ang tsinelas. Kumain ka kaya muna." Nauuna siyang bumaba ng hagdan habang kasunod ang may edad na tagapag-alaga. "Oh, heto." Nauna itong nagtungo sa kusina. Inabot sa kanya ang pandesal. Pinagkasya niya sa bibig ang isang peraso na iyon. I'm going to shower." Humarap ang dalaga sa isang direksyon habang hindi halos makapagsalita sa laman ng bibig. "Hindi riyan, Chin-Chin." Napatingin ang dalaga rito. Sinundan ni Sheena kung saan ang itinuturo ng tagapag-alaga ang daliri. Sa labas iyon ng bahay.
Ang lamig! Sigaw niya nang magbuhos ng tubig sa ulo. Kasalukuyan pa siyang ngumunguya ng pandesal nang tumingala. Naroroon ang liwanag ng langit dahil walang bubong ang palikuran ng matanda. Mga kahoy lang ang harang at may isang lumang timba at tabo ang naroroon. Mabilis ang kamay niyang kinusot ang buhok na bumubula-bula pa. Heto ang gatas! Pilit na binuksan ng dalaga ang mga matang mahilam-hilam. Naroroon ang kamay ni naning niya at ang basong hawak nito. Thank you po, naning! Kinuha ni Sheena yon at tinungga bago muling bumalik sa matanda. Oo, sige na, bilisan mo na riyan, Shinshin, at mahuhuli ka na. Anya nito habang palayo na sa banyo. Lumabas siyang nanginginig sa lamig habang nakatapis ng tuwalya. Napahinto ang mga estudyante ng Lamar University. Rinig nila ang ugong ng isang sports car. Lahat ay napalinga sa dalagang nagmamaneho. Kasual itong bumaba ng kotse. Sinulya pa ng suot na relo at nataranta nang makitang konting ikot na lang ay 7:00 na. Hindi ako pwedeng malate. Anya ni Sheena matapos nagmamadaling umakyat sa ilang baitang na hagdan. Lahat ay napatingin sa bagong saltang estudyante. Katulad ng halos araw-araw niyang ginagawa, ay nasanay na ang mga binti niya sa pagtakbo habang suot ang high heels. Naroroon siya sa tahimik na hallway at hinahabol ang hininga ng tumapat sa isang pinto. 6:59. Pagbasa ni Sheena sa suot na relo. Napangiti siya dahil alam niyang simula na ng kanyang pagbabago. Kumpiyansa niyang hinawakan ng doorknob, pero natigilan sa pagngiti ang dalaga. Buisit, ba't nakalak agad to? Pigil ngunit gigil ang pagtulak niya roon, pero hindi iyon nagbukas, kaya't ginamit niya ang suot na identification card. Ngisi ang nagawa ni Sheena nang magbukas yon. Ipinagkasya niya ang sarili sa kapirasong awang bago siya nakayukong pumasok. Sinulya pa niya ang nakatalikod na lalaking focus ang atensyon sa whiteboard, habang ang mga kaklase ay patuloy lang sa pagsusulat. Hanggang sa makarating sa isang bakanting sili sa gitna ay dahan-dahan niyang hinubad ang bag. Class, anunsyo pa nito. Bukas ang bibig niya nang pumihit ang lalaki sa harapan. Pumikit-pikit pa si Sheena at baka namamalikmata siya sa nakikita. Hindi itinuturo ng professors nyo na pumuslit kayo sa klase kung nalilate kayo. Dagdag pa ni Anthony at inilipat ang mga mata sa bagong estudyanteng nasa gitna. Lahat ay napalingon kay Sheena. Stand up, Miss Transferee. I am not late. Kinakabahang katwiran ng dalaga habang napipilitang tumayo. Sinalubong niya mga mata ng lalaking propesor na mismong lalaki na sinampal niya sa gubat. You are. Kasual na paninindigan ni Anthony na umupo pa sa teacher's table. Sinulya pa ni Sheena ang suot na relo. See? Nakapasok ako rito right exactly when the class started. Ngumisi ang binata. Kumuha ng libro at binuklat-buklat. Napaningin ang dalaga sa mga tahimik na kaklase at nakatingala sa kanya. Dahan-dahang bumaba ang pang-upo ni Sheena sa silya nang magsalita ng guro. I didn't tell you to sit. We're not done yet. Muli itong nagtaas ng mukha dahilan para magdugtong ang tingin nila habang nakabitin ang pagsalampak niya sa silya. Get out of my class, Miss Transferee. Napakunot noo siya sa utos nito. Excuse me, Professor? Iritan niyang tanong. Itinuro ni Anthony ang saradong pinto. Labas! Nakipagtitigan ng estudyante sa kanya. Napaatras sa mga paa ni Sheena nang makitang tumayo ang seryosong profesor. Nakaramdam siya ng takot sa kauna-unahang beses. Bubuhatin pa ba kitang palabas ng klase ko? O lalabas ka gamit yung mga paa mo? Gigil ang paghinga ng dalaga ng hablutin ng bag at padabog na isinarado ang pinto. For sure pinepersonal ako ng profesor na yan eh. Kaya niya ako ipinahiya at pinalaya sa klase niya. Naroroon si Sheena. Nakaupo sa toilet bowl at nasa isang cubicle ng comfort room. Hayaan mo na, girl. Ganun talaga pag matanda ni, masungit. Sagot ni Audrey sa kabilang linya. Mas lalong nainis ang mukha niya. No, bata pa siya.
Yung professor na yon ang kinikwento ko sa'yo kagabi. Yung lalaking nag-utos sa bata na nakawin ng damit ko? Patuloy niyang sumbong. Bata pa? Teka, kuhapo ba? Rinig niya ang kinikilig na boses ng kaibigan. Nakalukot ang noong inisip ni Sheena ang mukha ng guro na iyon. Masasabi niyang mas gwapo pa yun sa mga artistang nakita niya sa syudad. Girl, i-confirm mo lang kung hati si Prof. Ora mismo, magpapatransfer na rin ako dyan. Handa na ako magbagong buhay eh. Kinikilig na saan ni Audrey. Stop it, Odds. Mas mapapahamak ako pag magkasama tayo eh. Ang plano ko ngayon ay magbago for Dad. Huminga ng malalim ang dalaga habang seryoso ang anyo. Manghingi ka na nga lang ng sorry sa professor mo. Payo ng kaibigan. Over my dead body. Bakit ako mag-a-apologize, ha? Wala naman akong kasalanan. Paninindigan niya. Nakasandal si Sheena sa isa sa mga tahimik na hallway. Nilalaro-laro niya ang takong sa sahig. Nang mapatingin sa parating, otomatiko siyang tumayo ng tuwid. Palapit na ang professor nila. May hawak na libro at diretso ang tingin. Professor! Seryosong huminto si Anthony. Sinalubong ang tingin ng babaeng humarang sa daan niya. Good afternoon po. Bati ni Sheena. Kung hindi nga lang talaga alang-alang sa pagbabago niya, hindi siya haharap sa lalaking to. May kailangan ka, Miss Transferee? Wala naman po. Gusto ko lang pong magpaliwanag ng maayos. You didn't give me a chance to do that earlier. Pasaring niya. Nag-aral ko ang mga kilay ng professor. Please, Professor. I am a transferee. Hindi pa ako familiar sa university na ito. What you did was inconsiderate. On time naman po ako but you still kicked me out of your class. I don't want to think na dahil sa nangyari sa gubat kaya ka gumagante. Hindi itinuturo ng guro sa mga estudyante ang gumante, hindi ba? Dugtong pa ni Sheena bago ngumiti ng tipid. Ang gawain mo sa Maynila, hindi pwede sa universidad na ito. Hindi ko rin alam kung anong orasan ang gamit nyo sa syudad at nahuhuli ang minuto ninyo. Why don't you buy a new wristwatch, huh? O mas mabuti sigurong itama mo yung ikot ng orasan mo. Matamis pa na payo ng guro. Tumaas ang kilay ni Sheena at naalala na advance nga palang oras sa suot niyang relo. 10 minuto para laging pagbigyan ng sarili noon. Anyway, bukas may quiz tayo. Tinignan ni Anthony ang estudyanteng kaharap. Ngumiti pa ito na talagang kinaasar ni Sheena bago nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa mapatitig siya sa kung saan at nilingon ng palayo ng professor. Sandali! Prof! Hindi ako naka-attend ng lecture eh. Anong isasagot ko sa exam? Pahabol na sigaw ng dalaga. Napapadyak na lang siya sa inis. Sorry, bawal magpahiram ng notes eh. Napakunot noo si Sheena sa isinagot ng kaklaseng nilapitan siya sa bench. Mahigpit na ipinagbabawal ni Professor Anthony na magpahiram ng notes. Unless valid yung reason. Nagkasakit ka o kaya may emergency. Paliwanag pa ng lalaki. Gigil siyang napahinga. Kung gusto mo talaga na hindi ma-zero sa quiz natin, kay Professor ka mismo manghihiram. Payo pa nito. Habang paikot-ikot na naglalakad sa hallway, ay nag-iisip siya ng gagawin. Hindi na siya pwedeng mag-inarte at hindi niya magagawa ang pagbabagong gusto niya. Hindi siya babalik sa Maynila na katulad pa rin ng dati. Professor Anthony, may naghahanap sa'yo. Sa pagtingala ng binata, ay palapit na sa mesa niya ang nasa faculty ang tinutukoy ng kapwa-guro. Kita niya ang ngiti ng bagong saltang estudyante. May ipinatong itong pagkain sa mesa niya. Hi, Prof. Hindi ako tumatanggap ng suhol. Awat niya agad. Prof naman. Ganito ka ba sa lahat ng nagiging professor mo sa Maynila? Muling putol niya kay Sheena. Nagtitimping huminga ang dalaga. Prof, magkaibang peace offering sa suhol. Okay? You're a professor, but you don't know the difference between those things? Pikon pa niyang dagdag. Isa pa, ikaw lang ang binigyan ko ng pagkain, no? Natigilan mismo si Sheena nang matitigan ng professor. Nag-init agad ang pisngi niya at nagmamadaling ibinaling sa mesa nito ang atensyon.
What I mean is, alam ko nagkamali ako. So please take this food and show me mercy. Paliwanag niya agad bago muling pinagtagpo ang mga mata nila. May quiz tayo pero wala akong alam sa lecture mo. Now I'm asking for some notes. Sa'yo ko lang yan makukuha. Naghina ang mga mata nila. Kung tungkol to sa gubat kaya gumaganti ka. Hindi ako gumaganti. Pinagkatitigan siya nito habang may naaninag siyang ngisi sa labi. Hindi mo ko kagayang mag-isip. Dugtong pa nito. Anong kagaya ko? Inis niyang tanong. Padalos-dalos. Nag-aako sa agad. Sadista. At karumal-dumal. Sa bawat katagang yun ay nadagdagan ng inis niya sa mukha at pagtataka. Ako ba lahat yun? Natanong ni Sheena sa professor. At baka nahihibang na ito sa panghuhusga sa kanya. Kaswal itong tumango. Inaayos pang bumabang reading glass sa tangos ng ilong. Let me just correct you, Mr. Professor. Tinuruan mo yung inosenteng bata na manguha ng damit ko. Binastos mo pa ako. Napatingin si Anthony sa paligid at baka may dumating na kapwa niyang guro. Maniwala pa sa babaeng ito. Miss Transferee, huwag kang masyadong mag-assume. Ang batang yun ay si Bruno. Makulit siya. Iniwan niya sa akin yung mga damit mo. Di naman kita binastos. Natural lang na tignan kita dahil may mga mata ko. Katwira niya. But you looked at me maliciously. Pumamewang pang dalaga sa patuloy na pangangatwiran. Huminga ng malalim ang nauubusang pasensya ng binata. Ipinagpatuloy na lang niya ang pag-aayos ng gamit sa mesa. Okay, fine. I'm sorry for what happened. Sa gubat, sa pagiging late, sa lahat-lahat. I'm trying my best na magbago na. At kailangan ko ng taong magbibigay sa akin ng pagkakataon na magawa yun. Nababasag na boses niyang tinig. Huminto naman si Anthony. I'm not cruel as you think, Miss Transferee. Sagot niya nang tumingala. Here's the key. Sinulya pa niya ang ipinatong itong susi. Naroroon ang note sa lecture room. Napangiti si Sheena at mabilis na kinuha yon. Thank you, Prof. Patakbo siyang lumabas ng faculty. Sabik na binuksan ni Sheena ang pinto. Pero nawala ang ngiti niya nang masilayan ng isang mesa. Punong-puno yun ng libro. Ganon na rin ang notebooks. Lintik! Naisahan ako! Mahinang wika niya. Sinulya pa ni Anthony ang suot na relo. Nasa labas na siya ng university dahil magdidilim na. Pero wala pa rin ang bagong estudyante. Napahinga ang binata. Hindi niya alam kung bakit nabubuo sa dibdib niya ang pag-aalala para sa dalaga. Naning! Oh! Mabuti naman at napasyal ka! Niyakap ni Anthony ang kanyang lola habang nakangiti. Namili ho ako ng paborito ninyong lechon manok eh. Sabay na ho tayong kumain bago ako bumalik sa apartment ko. Umabrisyete naman ang matanda. Iginiya siyang papasok sa bahay nito. Nagmamadali ka ba, iho? Marami ka bang gagawin? Sunod-sunod na tanong ni Naning. Hindi naman ho. Bakit ho? Pagbabalik tanong ng binata. Naroroon na sila sa tahimik na hapagkainan. Hintayin na natin yung alaga ko. Hindi mo ba siya nakita kanina sa eskwelahan ninyo? Inayos ni Anthony ang pagkakaupo sa silya at inilabas na ang pagkain mula sa plastik. Mamaya na apo, hintayin muna natin si Shinshin. Saad ni Naning at tumanaw sa nakabukas na pinto. Parating na ho yun, sagot ng binata. Buisit! Ubod lakas na sigaw ni Sheena nang makapasok sa pinto. Gulong-gulo ang buhok niya habang pagod ang anyo. Oh, ano bang nangyari? Nagtatakang tanong ni Naning at lumapit sa dalaga. Alam mo, Naning, bukas sa oras na makita ko yung professor na yun, I will cut him into pieces. Yung ulo niya itatapon ko mismo sa ilog. Pagkatapos, bakit hindi mo pa yun gawin ngayon? Putos sa kanya ng isang pamilyar na boses. Hanggang sa mapatingin siya sa lalaking nakaupo sa silya at nakatalikod. Dahan-dahan itong humarap. Napakurap siya nang magtama ang mata nila ng lalaking kinakatay niya na sa isip. Miss Transferee,
Ang bait-bait mo sa akin kanina nung nangihingi ka ng notes Hindi ko alam na ganyan pala karahas ang plano mo sa akin. Sambit ni Anthony na tumayo pa. Tulala si Sheena. May ilang segundo bago siya muling nakapagsalita. What are you doing here? Umatras yata ang dila niya. Tinitigan lang siya ng professor. Shin, siya si Tonton, yung apo ko. Singit ni Naning. Napatingin ang dalaga sa tagapag-alaga. Siya ang pinakabatang professor sa Lamar University. Aba, proud ako sa apo ko na yan. Siya ang pinag-aral ng daddy mo. Si Tonton ang pinakamatalino dito sa lugar namin. Mataas ang IQ niyan, kaya naging guru agad. Pagmamalaking saad ng matanda. Ano nga ulit yung gagawin mo sa akin? Tanong ni Anthony. Wala naman akong sinasabi Tanggi ni Sheena at ngumiti. Halina at sabay-sabay na tayong kumain. Dinala siya ni Naning sa mesa kaya alanganin niyang inukupahan ang silya. Tahimik na tahimik silang naghahapunan. Lihim ang sulyap niya sa katapat na guro. Siya nga pala Shin. Sino nga ba'y lalaking nambastos at nagnakaw sa iyo sa ilog? Para masabi natin kay Tonton. Anya ng tagapag-alaga. Sinalubong ni Anthony ang mga mata niya. Wala po yun, Naning. Kalimutan niyo na po yun. Kung ang Diyos nga po nagpapatawad Tayo pa kayang tao lang? Pilit na ngumiti si Sheena. Tonton? Ano ho yun, Naning? Magalang na tanong ng professor niya. Dito ka na muna kaya magtagal. Delikado sa amin ni Shin na dalawa lang kami. Nakikiusap na anya rito. Hinawakan ng binata ang kamay ng kanyang lola. Naning, hindi niyo na ho ako kailangan. Mukhang masalang ang bituka ng alaga niyo Kesa dun sa masamang taong tinutukoy niya. At lihim na sinulyapan ng dalaga na napatungga ng baso sa tubig. Basta apo, dito ka na muna matulog. Nagkatinginan sila ng estudyante. Kahit ilang baliktad ng notebook na hawak ni Sheena, ay walang pumapasok sa isip niya hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe yon mula sa kanyang ama. How are you, anak? Sana maayos ka riyan. Mag-aral ka ng mabuti para makabalik ka na agad dito. I missed you. Pigil ang luha niya. Ramdam niya ang hindi nagbagong pagmamahal ng daddy niya sa kanya at ang pakiusap nitong magpakatino na siya. Shin? Otomatikong pinunasan ng dalaga ang luha. Umupo sa tabi niya ang matandang tagapag-alaga. Bakit ka umiiyak? Namimiss ko lang po si Daddy, Naning. Ay, gusto mo na ba siyang makita? Sunod-sunod ang tango niya habang kontrol-kontrol ang mga luha. Pinunasan naman ni Naning ang kanyang pisngi. Alam ko naman ho na makakabuti lang ang gusto ni Daddy para sa akin. Kaya't gagalingan ko ang pag-aaral dito para may pagmalaki niya ako. Tama yan, Shin. Ang tagumpay ng anak, tagumpay yan ng magulang. Sigurado ngayon pa lang proud ng daddy mo sa'yo. Nag-aaral ka ba? Napatingin to sa notebook. Oho, kaso walang pumapasok sa utak ko Sagot ni Sheena habang alangan ng ngiti. Hindi problema yan. Alika't puntahan natin si Tonton. Matutulungan ka niya. Hinawakan nito ang kamay niya kaya't hindi na siya nakatanggi. Isang beses lang kumatok si Naning bago niya narinig ang boses ng professor sa loob ng kwarto. Itinulak yun ng lola ni Anthony na lumingon sa kanya. Eto kasing si Shin, nahihirapan sa pag-aaral niya. Tulungan mo siya Basta na lang iniwan si Sheena ng tagapag-alaga sa loob at isinarado ang pinto. Seryosong bumalik naman si Anthony sa pagkakaharap sa laptop. Hindi niya tuloy alam kung papaano siyang lalapit dito. Professor, nahihiyang tawag niya. Hinila ng binata ang silyang katabi nito, kaya't agad siyang kumilos, lumapit at umupo ron. Nilingan ni Sheena ang mukha ng guro na naliliwanagan mula sa laptop, hanggang sa luminga ito sa kanya. Tititigan mo ba ako, magpapaturo ka? Walang reaksyon itong tanong.
Natataranta niyang ibinigay ang notebook. Siyempre po, magpapaturo. Nagpakahirap akong hanapin yan. Halos pagsaraduhan na nga ako ng university eh. Reklamo niya. Kinuha yun ni Anthony at nilipat-lipat ang pahina. Nagsimula itong magsalita. At habang pinagmamasan nito, lalong naging blanko ang isip niya. Basta na lang napangiti si Sheena. Nakikinig ka ba? Nagtatakang tanong ng binata. Oo naman. Hindi alam ng estudyante kung anong hahawakan. Sa paglingon ay inilapit ni Anthony ang mukha na piping nakapagpaatras sa kanya. O sige nga, ulitin mong sinabi ko simula umpisa. Hamon nito habang iisang dangkal lang ang layo sa kanya. Tensyonado siyang napalunok. Hinawakan ng professor ang likod ng ulo niya at itinuon sa mesa kung nasaan ang notebook. Diyan ka mag-focus, hindi sa akin. Baka imbis na matuto ka sa lecture ako ang matutunan mong mahalin. Mayabang pang saad nito. Bayolenteng luminga si Sheena. Ano, mangangatwiran ka? Gigil na itinikom ng dalaga ang labi. Noon pa man ay madalas nang ikwento sa kanya ng naning niyang dalaga. Bata pa nga lang ang litrato nito nang ipakita sa kanya. Kaya't hindi niya inaasahan na ito na pala ang babae sa gubat. Ang alam niya lang, sakit sa ulo ito ng daddy nito, lalo na sa pag-aaral. Pero bilang pagtanaw ng utang na loob sa ama ng dalaga, ay tutulungan niya itong magsikap sa pag-aaral. Mahina ang paghakbang ni Anthony habang buhat ang tulog na si Sheena. Inilabas niya na ito ng kwarto. Walang nililikha na tunog para hindi magising ang kanyang lola. Ganon na rin sa dalagang bigat na bigat siya. Nabitin ang mga paa niya nang marinig ang switch ng ilaw sa katahimikan. Bumaha ang liwanag at kitang-kita niya ang naning niya. Lumuwa ang mga mata ng binata at basta na lang binitawan ng buhat sa katapat na kahoy na upuan. Doon lang nagising ang nakahawak sa balakang na si Sheena. Ano ba yan? Anong ginagawa mo, Tonton? Lumapit ang matanda sa alaga na nakangiwi. Hindi naman alam ni Tonton ang gagawin. Natataranta siyang tumalikod at umalis. Kinaumagahan ay nagmamadaling bumaba si Sheena. Sandali niyang dinaanan ng pandesal sa mesa bago lumabas ng bahay. Dire-diretso niyang itinulak ang pinto at isang nakatalikod na katawan ang nakapagpatulala sa kanya. Dahan-dahang pumihit ang hubad-hubad na binata na nahihilam pa ang mga mata sa bula. Lumaki ang mga mata niya nang makita ang dalaga. Nang magtagpo ang tingin ay sabay silang napahiyaw. Tinakpan agad ni Anthony ang nasa pagitan ng dalawang hita. Ba't hindi ka kumakatok? Sigaw niya. Kasi... Labas! Napaigdad pa ang dalaga sa galit na singhal nito sa kanya. Kaya wala sa sariling tumalikod na siya. Habang papalayo ng banyo ay tulala niyang kinagat ang pandesal na hawak. What? You saw your professor naked? Nasa kama ang cellphone ni Sheena habang nagbibihis. Naroroon si Audrey sa video call. Ano? Malaki ba? Galit siyang dumukwang sa screen ng cellphone. Kadiri ka. Kailan ka pa naging manyak? Sagot niya rito. Nagtawa naman ang kaibigan niya. I mean, malaki ba yung katawan niya? Paglilinaw ni Audrey. Ikaw yata itong nag-iisip ng kung ano-ano eh. Tukso pa nito. Alam mo, Odds, kahit kailan bad influence ka, no? Bye! Napapikit si Anthony nang maalalang nangyari sa palikuran. Isang malalim na hininga ang ginawa niya dahil sa hiya. Huminto lang siya sa paglalakad nang marinig ang ugong ng isang sasakyan. Professor! Sa paglingon ay naroroon ang kotse ng estudyante. Baka kayong malate, sumabay na kayo sa akin. Alok nito habang nakangiti. Umirap lang siya at ipinagpatuloy ang paglalakad. Professor! Hindi ba itinuturo rin ng mga guro ang tumulong? Let's go! Halika na! Pangiting-ngiti ang dalaga habang pausad-usad ang sasakyan hanggang sa huminto ang binata. Mauna ka... Naisarado ni Anthony ang mga mata kasabay ng pag-ubo ng maiwanan ng umuusok na alikabok. Tinanaw niya ang kotse ng dalagang palayo. Naguunahan ang mga estudyante sa pag-upo sa silya nang buksan ng professor ang pinto.
Sa sulok ng mga mata ay nakita niya agad ang dalagang ngiting-ngiti na nasa gitna ng klase. Padabog niyang binitawan sa mesa ang hawak na libro. Prepare for the exam. Anunsyo nito. Napailing na lang si Sheena bago huminga ng malalim at pinakatitigan ng mga tanong na sasagutin. Palakad-lakad ang binata sa paligid ng lecture room. Tahimik na tahimik ang mga estudyante habang sumasagot sa test paper. Huminto siya sa likuran ng dalaga. Agad siya nitong tiningala. "Why are you here?" Bulong ni Sheena habang takip-takip ang sinasagot ang papel. "Doon ka na, Professor. Hindi naman ako nangungupya o nandadaya." Inirapan lang siya ng guro at naglakad ng palayo. Nang magtungo sa teacher's table, ay sinulyapan niya ang alaga ng kanyang lola. Lihim siyang napangiti. Kitang-kita niya rito ang pagsisikap sa pag-aaral na ikinatutuwa niya. "Sana makapasa talaga ako." "Ano ka ba? Long quiz lang naman yun." Sagot sa kanya ni Audrey. Naroroon si Sheena sa comfort room at nakaharap sa salamin. "That's not just a simple quiz, Odds. Malaking bagay yun para sa akin. Nagbasa ako magdamag para sa exam na yun." Paliwanag niya. Nagbago ka na talaga." Nagtatampong saad nito. Kasi yun ang dapat. Mahal ko ang daddy ko. I know ganun ka rin naman. Pahalagahan natin ang mga magulang natin. Lalo na ang paghihirap nila para lang mapaaral tayo, no? Payo niya na nakapagpatahimik sa kaibigan. "Professor!" Akma pang liliko sa ibang direksyon si Anthony nang matanaw ang tumatakbong estudyante. Hinihingal na humarang si Sheena. May pagtitimpi siyang huminga at umatras. "Kamusta yung results?" "Miss Transferee, bukas pang announce." Baka naman pwede ko nang malaman ngayon." "Sige na, magkasama naman tayo sa isang bahay." May pagbabanta ang mukha ng guro bago hinawakan sa braso ang dalaga at itinulak. "Oh wait, anong ginagawa mo?" Tanong ni Sheena nang mapasandal kung saan. Kinakabahang tiningala niya ang binata. "Walang may alam sa university na tumutuloy tayo sa iisang bubong." Banta ng professor. Napakunot noon naman siya. "Baka kung anong isipin nila." Natawa si Sheena. "At ano namang iisipin nila?" Tumingkayad to habang nakangiti. Dahilan para mag-arko ang mga kilay ni Anthony at bumaba ang mata sa labi ng dalaga. "Na nagsasama tayong dalawa sa isang bahay dahil may relasyon tayo?" Panunukso nito. "Kontrolin mo yung dila mo." Gigil na wika ng professor. Inilapit lang ni Sheena ang mukha. Agad naman siyang itinulak sa balikat ng binata at nagmamadali ng tumalikod. "Bakit ba laging nandyan ka sa comfort room? May diarrhea ka ba?" Tanong ni Audrey habang kaharap niya sa cellphone. "Wala akong pagtambayan Hindi ko kilala yung mga narito." Sagot naman niya. "Tapos na yung klase mo?" "Oo, hinihintay ko yung professor namin." Sagot niya. "Bakit mo naman hinihintay?" Nakangiting tanong nito. Napairap siya. "Nagpapalakas ako Gusto ko siyang isabay pa uwi. Para naman hindi na siya istrikto sa akin." Paliwanag ni Sheena. Noon, madalas niyang makita ang mga magagaling na estudyante sa kanilang university na close sa mga professors nila. Yun din ang gagawin niya. Baka sakaling hindi na siya nito pag-initan. Nang silipin ang suot na relo, ay matuloy niyang hinagip ang cellphone. "I have to go, Odds. Tawagan kita mamaya Nagtungo na siya sa pinto at natigilan ng hindi magbukas yun. Inalog-alog niya ang doorknob. "Oy! Buksan niyo to! May tao pa rito!" Hampas niya sa pinto habang sumisigaw. Madilim na nang makalabas at makapaglakad palayo ng university si Anthony. Kinuha niya ang cellphone. Napakunot noon nang makita ang hindi niya nasagot na tawag ng kanyang lola. Mabilis siyang tumakbo nang mabasa ang isa sa mga mensahe nito. "Tonton, naiwan daw si Shinshin sa loob ng CR. Baka kung anong mangyari sa kanya." Hindi lumalapat ang mga paa ng binata sa hagdan. Nang marating ang pinakadulong comfort room ay mabilis niya yung itinulak. Natigilan si Sheena sa pagtipa ng cellphone habang nasa dilim.
Ang ilaw sa screen na yun ay nasa mukha niya, kaya kitang-kita ang mga luha niya. Matagal naghinang ang mata nila ni Anthony na hinihingal-hingal pa. Ayos ka lang ba? Tanong nito na nakapagpaiyak sa kanya. Pareho silang lumapit sa isa't isa at kusang nagyakap. Ako nang magmamaneho. Seryosong sinulyapan ni Sheena ang guro na pinagbuksan pa siya ng pintuan ng sariling kotse. Tahimik ang naging biyahe nilang pauwi. Sinalubong sila ng naning na bakas ang pag-aalala. Ayos ka lang ba, Shinshin? Pagod siyang tumango. Ipasok niyo na ho muna siya sa loob. Nilingan nila si Anthony na hawak ang susi ng sasakyan niya. Sandali silang nagkatitigan. At hayaang makapagpahinga. Dagdag nito bago ibinaling ang tingin sa naning nila. Oh, alika na. Iginiya si Sheena ng matanda papasok sa loob. Napabuntong hininga si Anthony nang sundan ng kanyang atensyon ng nakatalikod na dalaga. Pinakiramdaman ng dibdib na malakas pa rin ng kaba. Kaba na hindi niya alam kung bakit ginugupo siya. Isang katok sa pinto ang narinig ni Sheena. Hindi pa siya nakakababa sa kama ay bumukas ng pinto. Naroroon ang binatang alangan ng itsura. Binuksan ko na. Gusto ko lang makasigurado na ayos ka. Nahihiyang saad ni Anthony habang nakatitig sa kanya. Tumango naman ang dalaga. Maayos na ako. O sige, magpahinga ka na ulit. Tumalikod na ang binata. Sandali. Huminto ang mga paa nito. Thank you sa tulong mo kanina, Professor. Maliit ang naging ngiti ni Anthony bago tuluyang lumabas. Naiwang nakatitig sa kawalan ng dalaga. Nang maalala ang pagyakap sa kanya nito ay hindi niya masaway ang sarili ng ngumiti. Tila may kakaibang saya ang puso niya. Mauna na ho ako, naning. Sigurado ka bang hindi ka magpapalipas ng gabi rito? Tanong ng matanda sa binatang nasa labas ng bahay. Hindi na ho. Kayo na hong bahala kay Miss Montero. Tumingala pa siya sa bintana nito. Anong Miss Montero? Shinshin, yun na lang ang itawag mo sa kanya. Para naman kayong hindi magkakilala. Hindi ba't noon pa madalas ko na siyang ikinikwento sa iyo? Nung bata ka pa nga sabi mo, crush mo yung nasa litrato eh. Panunukso pa nito. Alertong tumingala si Anthony sa itaas bago namumulang tinignan ng matanda. Naning, ano ho ba yung sinasabi niyo? Oh, bakit? Totoo naman, hindi ba? Hanggang ngayon tinatago mo pa nga yung litrato. Uuwi na ho ako, naning. Bukas dito ka ulit matutulog, apo, ha? Pahabol pa ni naning niya. Nang makalayo sa bahay ay huminto ang mga paa ni Anthony. Kinuha ang lumang litrato na nakaipit sa paborito niyang libro. Naroroon ang magandang batang nakangiti at nakayakap sa naning niya. Nang makabalik kasi ang kanyang lola sa probinsya, ay naging lamanan ng kwento nito ang makulit pero napakabait na batang iyon. Lihim niyang pinangarap na makita at makilala ang alaga ng kanyang naning. Kaya gano'n na lang ang pag-aalala niya nang makulong ito sa CR ng eskwelahan. Shinshin, alas 6 pa lang ah. Ngumiti ng tipid si Sheena. Pasimple ang paghahanap ng mga mata niya ng makababa. Baka nga pala gabihin ako sa pag-uwi ha? Pupunta ako ng bayan para ipaayos ang salamin sa mata ni Tonton eh. Napangiti siya sa hawak nitong nilagyan ng salamin. Naglinya tuloy ang noo niya ng alalahanin na iyon ang salamin na nabasag niya sa gubat. Pwede ka na ring maligo. Solong-solo mo na ang palikuran. Anya ni naning ng makatalikod. Kulang na lang ay mahulog ang bitbit na mga gamit ni Anthony nang may bumunggu sa likuran niya. Sorry, Prof. Naroroon ang tumatakbong dalaga at nakipag-unahan sa pinto. Napailing na lang siya. Agad na huminto ang mga estudyante nang makapasok siya sa loob ng lecture room. Good morning, Professor! Sabay-sabay nabati ng lahat. Seryosong nagtungo siya sa teacher's table. Abad! Tawag niya agad at sinimulang ibigay ang papel. Sabik na sabik naman si Sheena. Unang exam niya yon na sineryoso niya sa buong pag-aaral niya. Montero. Maliksi siyang lumapit. Thank you, Prof. Anya pa ng dalaga.
Sinulyapan niya ang mga kaklaseng tuwang-tuwa sa nakuhang mataas na score. Mas lalo siyang na-excite. Binuklat niyang sa kanya at napunit ang ngiti niya nang makita ang malaking 0 na naroroon. Naghanda na ang professor na mag-lecture at tumalikod para magsulat sa board. Lihim na nagpunas ng luha si Sheena. Sa lumipas na oras na pagtuturo ng binata ay walang pumasok sa ulo niya. Nahihiya siya rito lalo na sa sarili dahil sa nakuhang score. Miss Montero, what do you think the answer is? Tanong ni Anthony na umupo sa mesa. Uy, tinatanong ka ni Prof. Bulong ng kaklase ni Sheena at siniko siya. Walang ideya niyang tinignan ng binata. Nakikinig ka ba, Miss Transferee? I don't know the answer. Sagot ng dalaga. Kasi hindi ka nakikinig. Agad na nagpatong ang linya sa noo ni Sheena sa sinabi nito. Hindi mo malalaman ang sagot dahil hindi mo inaalam. Patuloy ni Anthony. Nagtitimping tumayo siya sa silya. Aalis ka sa klase ko? Ikinahinto niyang tanong na yon. Pigil ang galit niya nang muling humarap. Kahit na anong gawin ko, 0 pa rin ang nasa papel ko. Nag-aaral naman ako kaso hindi talaga ako matalino na katulad mo. Natahimik ang buong klase. Hindi maiintindihan ng matalino ang problema naming mga bob. Walang mahina ang ulo. Putol ni Anthony dahilan para magkatitigan sila. Dahil hindi lang naman sa loob ng eskwelahan pwedeng matuto, Miss Montero. Kaya ngayon bumalik ka sa upuan mo at makinig ka para may isasagot ka sa exam. Mautoridad nitong utos. Pero hindi iyon sinunod ng estudyante. Lumabas na ito ng silid. Gigil ang paghinga ni Anthony. Tonton? Nagtaka agad ang mukha ng binata nang makita ang mag-isa at palapit na matanda. Tinutulungan niya agad ito sa mga bitbitin. Si Miss Montero ho, hindi niyo ba kasama? Hindi eh. Wala pa ba sa loob? Balik tanong nito. Wala ho. Kanina pang natapos ang klase. Akala ko nga ho narito na. Sagot niya. At hindi na naitago ang boses sa pag-aalala. Baka na paano na iyon? Hanapin na kaya natin. Muling lalabasan ng matanda ng pigilan niya. Ako na hong bahalang maghanap sa kanya. Sinipa ni Sheena ang flat na gulong. Naroroon siya sa gitna ng kawalan. Malayo pa rito ang bahay ng naning niya. At madilim na rin. Wala ring baterya ang kanyang cellphone. Hanggang sa may marinig siyang motor. May humintong sasakyan sa tapat niya. Napaatras siya dahil puro lalaki ang sakay ng sidecar na galing pa yata sa bayan. Miss, kailangan mo ng tulong? Ngumiti siya ng pilit sa 4 na lalaki. Okay lang ako. May hinihintay lang ako. Sige, umalis na kayo. Pagtataboy niya at tumalikod. Sandali lang, miss. Mukhang bago ka rito ah. Walang ganyang kaganda at kakinis ang balat dito sa lugar namin. Sabat ng isang papalapit sa kanya. Napalinga sila sa isang motor na paparating. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang backride noon ay ang professor niya. Habang magkahinang ang matay, kitang-kita niya ang pag-aalala nito. Dire-diretso si Anthony kay Sheena. Kanina ka pa namin hinahanap. Bulong nito habang nakatingin sa mata niya. Na-flatan kasi ako eh. Mahina niyang sagot. Nagkatitigan sila nang mapatingin ang binata sa mga lalaki. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Ako nang bahala sa kanya. Nakita niya ang pagtitiimbagang ni Anthony. Ang pinakabata at pinakagwapong professor pala ito ng Santa Rita eh. Sir Anthony. Bati ng mas bata. Umuwi na kayo. Mahinahon niyang utos. Teka lang sir. Ipakilala niyo naman muna kami sa girlfriend niyo. Sundot ng estranghero. Nagkatinginan sila ng binata. Ganun na rin sa mga kamay nila na gusto niyang bawiin pero hindi nito binibitawan. Kayong mga bata kayo. Hayaan niyo na nga si Professor. Magsasakay na kayo't iwan sila riyan. Utos ng matandang lalaki na naghatid sa guro. Pinanood na lang nila ang pagsakay at paglayo ng mga lalaki. Naiwan sila sa tahimik na kalsada. Hindi ka ba nag-iisip? Basta na lang binitawan ni Anthony ang palad ni Sheena. Alam mong matanda na si Naning at wala ako sa bahay pero pinag-aalala mo pa rin kami. Bakit, Professor?
Sinabi ko bang mag-alala ka? Seryosong tanong niya. Natigilan naman to. Hanggang sa umiwas ng tingin. Hindi ka na bata, Miss Montero. Wala rin ang daddy mo rito para i-baby ka. Matanda ka na. Huwag mong sayangin ang oras mo sa walang katuturan. Nag-unwind ka na malaman mong 0 ang score mo? Mahabang sermon nito. Napangisi naman si Sheena. Imbis na mag-review ka, nandito ka't hanggang sa may hinampas sa dibdib niya ang estudyante. Sinambot yun ang palad niya. Ipinagawa ho kita ng bagong salamin. Yung nabasag sa gubat kaya ako ginabi. Pagbalik sa bahay, magre-review ako dahil wala na akong mukhang mayaharap sa'yo kung 0 na naman ang score na makukuha ko. Umirap si Sheena at sinubukang humakbang. Sinulya pa naman ni Anthony ang nasa kamay. Sandali, saan ka pupunta? Habol niya sa dalaga. San pa? Di maghahanap ng tulong para sa kotse ko. Sagot nito na hindi lumilingon. Hanggang sa may humawak sa braso ni Sheena. Nagtama ang mata nila ng binata. Maghintay na lang tayo rito. Tumawag na ako ng tulong. Huwag ka na maglakad. Baka mapano ka pa. Sino naman ang may pakialam kung ano mangyayari sa akin dito, ha? Ako. Putol ni Anthony. Nagkatitigan sila at ramdam niyang mahigpit na kapit ng palad nito sa braso niya. May pakialam ako sa'yo. Hanggang sa matauhan ng binata. Tila nagtataka sa sinasabi nito. Siyempre, estudyante kita. Pagbawi ni Anthony. Umalog ang katawan nito nang bawiin ni Sheena ang braso. Wala na tayo sa university, kaya't wag mo na akong plastikin. Tugon nito at nagtungo sa maliit na kubo sa gilid ng daan na tila waiting shed. Nakasimangot siyang umupo ron at tumanaw sa madilim na daan. Maghintay na lang tayo rito. Mahinahong anya ng binata at pumasok din sa loob. Inokupahan nito ang hindi kalayo ang pwesto. Narinig niya ang pagbukas nito ng lalagyan. Napangiti si Anthony nang makita ang bagong salamin sa mga mata. Magkano to? Linga niya sa dalaga. Anong magkano? Hindi ko naman yan pinababayaran sa'yo. Natawang professor dahilan para tignan to ni Sheena. Professor, hindi suhol yan ha. Kasalanan ko kung bakit nabasag ang reading glasses mo. Ayoko naman na gumasto si Naning para sa kasalanan ko. Seryosong paliwanag niya. Tumangutango si Anthony habang pinagmamasdan ng babaeng malaki ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang lola. Maloko nga siguro ito pagdating sa pag-aaral. Pero may mabuti itong puso na hindi natututunan kahit saan. Parang mas nadagdagan ng gandang meron to sa mga mata niya. Oh, bakit? Naiilang na tanong ni Sheena nang mapansin ang pagtitig ng binata. Maganda ka pala. Hilaw siyang natawa sa sinabi ng guro. Ipinatong niya ang 2 palad sa kahoy at pinakatitigan ng binata. Professor, itong mukhang to. Inilagay niya ang kamay sa ilalim ng sariling baba. Pinag-aagawan to sa Maynila. Tapos sa tagal kong nasa Santa Rita ngayon mo lang ako nakitang maganda. Lumundag si Sheena sa kinauupuan para harapan si Anthony. Inalis nito ang suot na salamin ng binata. Palitan nga natin to at baka mas luminaw pa ang mga mata mo, Prof. Napakurap si Anthony ng pagmasdan ng kaharap na dalaga. Pumikit pa siya sandali nang isuot nito ang reading glass. Ngumiti si Sheena. Ano? Nakikita mo na ako ng mas malinaw. Mas maganda na ba ako? Sunod-sunod na tanong ng estudyante. Marahan ang naging ngiti ng binata at hindi inaalis sa mga mata sa kanya. Napakaganda. Napaseryoso siya sa narinig. Naaninag niya ang senseridad sa mga mata ni Anthony. Ganun na rin ang pagbaba ng atensyon nito sa labi niya bago ang pagkibot ng lalamunan. Marahan ang naging pag-atras ni Sheena nang makitang palapit ang gwapong mukha ng kaharap. Nang tumama ang tangos ng ilong nito sa kanya, ay napapikit siya. Ayaw mo ba? Rinig niyang tanong ng binata nang maramdaman niya ang palad nito sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang nagmulat at natitigan ang mata ni Anthony. Gusto kong laging maging maganda sa paningin mo. Bumaba ang tingin ng binata sa labi ni Sheena. Can I kiss you? Marahan ang kanyang naging pagtango.
Hindi na siya magkakaila. Kakaibang professor niya sa lahat ng lalaking nakilala niya. Hindi lang sa talino na meron ito, kung hindi espesyal ang damdamin niya para dito. Sa tuwing nakatingin sa mga mata ni Anthony ay may kung anong pakiramdam sa puso niya. Alam niyang ganito rin ang binata sa kanya. Dahil hindi makakapagsinungaling ang mga kilos nito. Muling inilapit ni Anthony ang mukha pero napayuko rin. Napakurap naman si Sheena. Rinig nila ang tunog ng motor kaya't mabilis pa sa kidlat na nakabitaw at nakalayo ang binata. "Sir, pinadala kami ni Naning." Anya ng lalaki sa motor kasunod ng ilan pa. Seryosong nilingon niya ang dalagang iniwan niya pa rin sa ganoong pwesto. Umuwi na tayo," sambit niya. Tumayo ang dalaga at nilampasan siya. Sumunod naman si Anthony. Nang makasakay ay sinulyapan niya si Sheena. Napipilitan itong sumakay. At nang painitin ng motor ay nilinga niya ng bahagya ang estudyante. "Humawa ka." Sa magkabilang balikat niya kumapit ang dalaga. Habang nasa madilim na kalsada, ay kinuha ng isang kamay ni Anthony ang dalawang palad ni Sheena. Napakurap ito nang ilagay yun na binata sa tiyan at hawakan ng ibabaw. "Papatayin niyo ako sa pag-aalala." Sinalubong sila ni Naning sa labas ng bahay. "Pasensya na ho," sagot ng dalaga. "Yung kotse mo ako nang kukuha bukas." Narinig niyang saad ni Anthony na hindi niya nilingon. "Tonton, uuwi ka pa ba?" Lihim na naghihintay ng sagot si Sheena mula rito. Sinulyapan ng binata ang dalagang nakatalikod. "Hindi na ho," sagot niya. "Handa ako ang kwarto mo ha? Alika na rin, Sheena." Iginiya ng matanda ang alaga sa loob. Kinaumagahan ay nasa labas ng bahay si Anthony nang marinig ang sigaw ng dalaga. Tumanaw siya sa palikuran. Tanaw niya ang mukha nito. Natawa siya ng mahina. Hanggang sa mapatingin sa pwesto niyang pinanonood. Agad tong nagtakip ng dibdib. "Hoy! Ba't mo ako pinanonood?" Ngumiti ang binata habang nakalahad ang palad para ipakita ang suot na uniforme. "Hindi kita pinanonood, Miss Montero. Papasok na kaya ako sa university." Paliwanag niya. Natatarantang sinulya pa naman ni Sheena ang cellphone na kasakasama sa loob. Mas natawang binata nang tumili ito. "Late na naman ako! Bakit bang bilis-bilis ng oras?" Tanong nito sa sarili at sunod-sunod sa pagbuhos ng tubig. Kunwaring inaayos ni Anthony ang motor nang dumaan ang dalagang nakatapis ng tuwalya. Nagmamadali itong umakyat sa itaas ng bahay nila. "Bye, Naning!" Subo-subo ni Sheena ang pandesal sa bibig ng lumabas. Pero nahulog yun ng masilayan ng propesor na nakaupo sa motor. "Late na tayo!" Sumakay ng binata sa motor at iniabot sa kanya ang helmet. "Bilis!" Natataranta naman siyang sumunod. Nag-aalangan kung paanong hahawakan ng binata. Sandali siyang huminga ng malalim at dahan-dahang yumakap sa likuran nito. Napangiti na lang si Anthony. "Wala pa tayo sa university ah." Wika ni Sheena nang bumabagal ang takbo ng binata hanggang sa huminto na. Nilingalang siya nito. Doon lang niya napagtanto kung bakit. Nagmamadali siyang bumaba. Baka nga naman may makakita sa kanilang dalawa at kung anong isipin. Hindi rin nakatiis si Anthony at nilingon siya. "Pumasok ka na ah." Malambing ang utos na iyon kaya't nahihiya siyang tumango. Tinanaw na lang niya ang papalayong motor. Nakangiti siyang nakaupo sa silya habang matyagang hinihintay ang professor nila. Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam niya buhat sa nangyari kahapon. Hanggang sa bumukas ang pinto. Sumulyap sa kanya si Anthony. Napangiti ang dalaga. Formal itong nagtungo sa teacher's table. "Bukas na ang midterm exams niyo ah." Anunsyo nito. Doon lang napaseryoso sa Sheena. "At gusto ko makapasa kayong lahat." Tumitig ang guro sa estudyanteng nasa gitna. Nang tumalikod at magsulat sa board, ay may pinipigilang ngiti ang binata. "Bakit dala-dala mo ang mga gamit mo?" Tanong ni Naning nang buksan ang pinto. Agad namang nagtungo roon si Sheena. Nakita niya si Anthony na may bitbit na kahon. Hindi niya nakita ito maghapon dahil walang pasok. Napangiti siya ng masilayan ng gwapong binata.
Ayaw niyo hubang nandito ako? Balik tanong nito sa matanda. Ano ka ba? Ay syempre gustong gusto. Nakangiting sagot ni Naning. Tuturuan ko hong alaga niyo at exam na bukas. Baka walang maisagot. Seryosong ani ni Anthony na dire-diretsyong pumasok sa loob. Nagbaling sa kanyang tagapag-alaga. Siguradong makakapasa ka, Shinshin. Nakaharap siya sa salamin ng lagyan ng pabango ang pulsuhan at leeg. Naroroon siya sa kwarto. Hinihintay ang pagdating ng binata para tulungan siyang mag-review. Nang marinig ang pagkatok ay kumabog agad ang dibdib niya. Kamin. Hawak nito ang ilang libro nang pumasok. Pwede na tayong mag-umpisa? Tanong ni Anthony. Sige. Sa sahig sila nakaupo magkatabi. Seryosong tinuturuan siya ng professor nang magdikit ang mga daliri nilang nakatuon sa sahig. Dahan-dahan silang nagkatinginan. Kinakabahang napalunok si Sheena. Baka kailangan mo ng isang good luck para bukas. Tanong nito habang inililibot ang mga mata sa bawat parte ng mukha niya. Banayad ang pagtango na ginawa ng dalaga. Parang kailangan ko nga eh. Pagsang-ayon niya. Huminto ang mundo niya nang mabilis nitong idampi ang labi sa kanya. Good luck kiss para sa exams mo bukas. Galingan mo ah. Bilin pa nito bago tumayo. Anthony! Sa paglingon ng binata ay nakatindig na rin ang dalaga. Titig na titig sa kanya bago lumapit at hinalikan siya ng magaan. Agad niya yung tinanggap. Kagabi pa niyang pinipigilan ng sariling gawin yun. Oo, walang mali. Pero isa siyang guro at estudyante niya ito. Hindi pwede ang relasyon nilang dalawa. Sandali, Sheena. Sandaling inilayo niya ang labi rito. Hindi to pwedeng malaman sa university. If this is the only way we can stay, I'll keep this between us. Sagot ng dalaga. Ngumiti siya habang naluluha. Niyakap naman siya ng binata. Kinakabahang nasa labas ng bahay si Sheena. Araw na ng exams at talagang nababaliw siya sa pag-aalala. Napatingin siya kay Anthony nang abutin ang palad niya. Kaya mo yan, naniniwala ako sa'yo. Tumango naman siya. Narinig nilang parating na si Naning kaya't agad silang nagbitaw sa isa't isa. Nang araw na yun ay focus si Sheena sa exams hanggang sa lumabas na ang resulta. Tumakbo siyang papalapit sa pinagkukumpulan ng mga estudyante. Naroroon ang mga pangalan ng nakapasa. Mabilis niyang pinaandar ang mga mata. Nakapasa ba ako? Sheena, Joey, Montero! Napahiyaw ang dalaga nang makita at mabasa ang pangalan niya. Tumalon-talon siya at tumakbo sa hallway. Kumikislap ang mga mata niya nang matanaw si Anthony. Lalo siyang nasabik na yakapin at sabihin ang magandang balita rito. Professor! Napako ang mga mata nito. Akmang yayakap ang dalaga nang umiwas ang binata. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Sheena. Act properly, Miss Montero. Utos nito. Nag-arko ang mga kilay niya hanggang sa marinig ang bulungan. Nang tumingin sa paligid, ay naroroon ang mga estudyanteng pinagbubulungan siya. At siya nga naman ang babae na yan, bakit nakapasa? Baka tinulungan ni Prof. Anthony. Inakit niya siguro. Mukha naman pakawala eh. Lumalaki ang butas ng ilong ni Sheena nang huminto sa paglalakad. Ilang araw nang umuugong ang chismis sa kanila ng guro. Ganun na rin ang litrato nilang dalawa. Umuwi siya nang wala sa sarili. Diretso ang dalaga sa ilog. Hindi na niya itinuloy ang paghakbang nang makitang naroroon ang binatang ilang araw nang umiiwas sa kanya. Pipihit sana siya para tumalikod. Sheena! Napako ang kanyang mga paa. Pinakaswal niyang anyo nang harapin to. Kumurap lang siya nang makitang lungkot sa mata ng binata. I'm sorry, Professor. Dahil sa akin nasisira ang pangalan mo eh. Hindi. Lumapit ito sa kanya. Wala kang sinisira. Ako ang mali. Dugtong ng nakatungong binata na ipinagtaka niya. I shouldn't have kissed you. Bakit? May hinanakit niyang tanong dahilan para magtaas ng mukha si Anthony. Hindi mo ba gusto yun? Pinagsisisihan mo ba ang halik na yun?
Kasi ako hindi eh. Tahimik ang naging paghinga ng kaharap. I'll never regret that kiss because it was you. From the one that I love. Mangiyak-ngiyak nitong pag-amin. Pinunasan ni Sheena ang mga luha. Tinawagan ko na si Daddy. Sheena. It's okay. Babalik na ako sa Maynila. So you won't lose your job. Matapang na saad ng dalaga. But I will lose you. Sagot naman ni Anthony. Natahimik sila. Inabot nito ang kamay niya. Pigil naman ni Sheena ang sarili. And I can't lose you. Dugtong nito. Lakas loob niya itong tiningala. Ang akala ng lahat sa university, nakapasa lang ako dahil sa'yo. Ayokong masira ang reputasyon mo. Sa pagbabalik ko, abogado na ako. Mag-aaral ako at babalik ako sa'yo. Pangako yan. Pigil ang paghikbi ng dalaga at bumitaw sa kamay ng naiiyak na si Anthony. Nang tumalikod dito at maglakad ay alam niyang palayo ng babaeng minamahal niya noon pa man. Gusto niya itong pigilan, pero ano bang parehong mangyayari sa kanilang dalawa? Kaya niyang tiisin ang panghuhusga at handang pakawala ng trabahong pinapangarap niya. Pero kapag ginawa niya yon, alam niyang aakalain ng lahat na totoo ang binibintang ng mga ito kay Sheena. Wala siyang pagpipilian kung hindi ang magtiis para sa kanilang dalawa. Dad! Nakapasa ako! May anak ka ng attorney! Sigaw ni Sheena habang mangiyak-ngiyak na yakap ang ama. Katabi niya ang ilang katulad niya ay pumasa sa board exam. Kabi-kabi lang nagiiyakan dahil sa saya. 4 na taon na puno ng hirap ang lumipas para lang magtagumpay siya. Marami siyang isinakripisyo. I hope you're proud of me, Dad. This is all for you. Saad ni Sheena nang makaharap kay Enrico. Ipinagmamalaki kita, anak. Palagi. Hinawakan siya ng ama sa magkabilang pisngi. Alam ko na may tao pang mas proud sa'yo. Kumurap ang mga mata niya nang maalala ang isa pang naging inspirasyon. Napakahaba ng 4 na taon. Go ahead and tell him the great news. Payo ng nakangiting si Enrico. Hindi alam ni Sheena kung papaano nalaman ni Daddy ang tungkol sa lalaking iniwan niya. Sapat na sigurong rason na madalas niyang marinig na kausap nito ang naning niya. Nakangiting tinanaw ni Anthony ang mga nagtapos. Suot na mga ito ang toga at kanya-kanya ang pagkuha ng litrato. Malungkot ang naging ngiti niya nang maalala ang isa pang estudyante. Naglakad siya ng marahan sa hallway habang naroroon ay kinuha niya ang isang litrato. Ang batang babae na naibigan niya noon pa man. 4 na taon, nananatili pa rin ang pangakong iniwan nito sa kanya. Simula nang umalis ang dalaga, ay nawala ng parang bulang issue sa tuwing binabalak ng mga paa niya na magpunta kung nasa nito. Napipigilan siya ng pangako ng dalaga. Babalikan siya nito sa oras na maging abogado. Pero noong nakaraang pang lumabas ang resulta ng board exams nito, walang Sheena sa harapan niya. Hindi niya maiwasang maisip na baka sa 4 na taong lumipas, nagbago ng lahat. Nakalimutan na nito ang pangako sa kanya. At ang mismong siya. Pinunasan ni Anthony ang luha at tumanaw sa malayo. Naning, anong meron? Nakasalubong niya ang matanda palabas ng bahay na may daladalang basket ng pagkain. Mabuti naman at nariyan ka na. Dalhin mo nga sa ilog ito at doon tayo kumain. Kinuha niya yon na may pagtataka. Bakit ho bigla niyong naisip na mag-picnic? Tanong niya. Diyos mio, Tonton, tinatanong pa ba yung mga ganyan? May 4 na taon na laging nakabusangot ang gwapong mukha mo. Kaya hala, sige na. Doon ka na sa ilog. Pagtataboy nito. Pinilig niya ang ulo at nagtungo sa ilog. Naabutan niya roon ng isang sapin. Inukupahan niya yun at tinanaw ang payapang ilog. Pwede bang makiupo? Napakunot ang binata sa pamilyar na boses na iyon. Nang tumingala ay naroroon ang babaeng nasa isip niya. Nakangiti at napakaganda.
Pwede ba kitang tabihan, Professor? Hindi nakasagot ang binatang namumuo ang mga luha. Dahan-dahan namang inokupahan ni Shin ang pwesto malapit dito at tumanaw sa ilog. This is the same view I saw years ago. And I still feel the same way. Binalingan niya ang lalaking pinananabikan niya. Pinakatitigan niya ito sa mga mata. Abogado na ako, Professor. Top-notcher ako sa bar exams. Nakangiting pagmamayabang niya habang may nagbabadyang luha. Sa lahat ng pangarap kong natupad, ikaw na lang ang kulang. Ang pangarap na makasama ka habang buhay, Anthony. Otomatikong kinabig nito ang ulo niya at isang halik ang ibinigay sa labi niya. Sabay na napapikit ang dalawa. Parehong nalulunod sa halik na puno ng sabik. Dahan-dahang huminto si Anthony. Pinagdikit ang mga noo nila. Marahan ng haplos sa magkabila niyang pisngi. Mahal kita. Yun lang ang gusto kong sabihin. Nasa litrato ka palang, Sheena. Minahal na agad kita. Marami ang luhang pumatak sa dalaga. Mahal na mahal din kita, Anthony. I came back to keep my promise. At sa pagkakataong to, hindi na ako lalayo sa'yo. Anya, akala mo ba hayaan pa kitang gawin yun? Tanong naman sa kanya ng binata na ikinangiti niya. Muli siya nitong siniil ng halik. Napatili pa si Sheena nang ihiga siya ni Anthony at ayaw nang pakawala ng labi niya. Sandali, Anthony! Napahinto naman to. Abogado na ako ngayon. Kapag hindi mo to pinanindigan, kakasuhan kita. Biro niya. Pakakasalan kita, Attorney Sheena Joey Montero Gallego. Wala ka nang kawala sa akin. Sagot naman ito at muli siyang siniil ng halik. Kasal ang naging hantungan ni Professor Anthony at abogadang si Sheena. Nanatili sila sa bahay kasama ang naning nila. Ilang buwan lamang ay nagbunga ang pagmamahalan nila ng isang batang lalaki. Habang pinagmamasdan ni Sheena ang asawa at ang 3 taong gulang na anak na naglalaro sa tabi ng ilog, alam niya sa puso na sulit ang kanyang sakripisyo at may narating ang kanyang pagbabago. Kung nagpatuloy siya sa pagsasawalang bahala ng buhay niya at hindi nakinig sa ama, hindi siya makararating sa kinalalagyan niya. Hindi niya makikilala ang lalaking hindi lang nagturo sa kanyang magsikap, ganoon na rin ang magpatuloy na mangarap. Wakas!